Hi guys, for today's video is ihatid ko pala ang anak ko sa school sa unang araw ng pasukan. Ang aga pala ng pasok dito guys sa Metro Manila ang mga elementarya at saka high school. Alas 6 ng umaga umpisa ang klase nila. Kaya kailangan 5:30 pa lang nakaalis ka na ng bahay. Ibang iba sa probinsya guys, alas 8 mag-umpisa ang klase. Dito kasi sa Manila ang daming mga estudyante kaya hinati sila, meron sa umaga at meron din sa tanghali ang pasok. Yung anak ko pala pang umaga ang pasok niya, grade 4 na po siya. By grade ang salita nila ng pagpasok sa isang araw. Kunwari tulad ng anak ko, grade 4 siya, pang umaga siya. Yung grade 5 pang hapon naman yun. Tapos yung grade 1 pang hapon, yung grade 2 pang umaga, yung grade 3 pang hapon, yung grade 4 pang umaga, yung grade 5 pang hapon, at saka yung grade 6 pang umaga. Ganon yung sistema ng pasukan dito sa amin. Kaya ako guys, 4:30 pa lang ng madaling araw, gising na ako para maghanda ng pagkain sa anak ko. O diba, kailangan natin magtiis mga nanay para sa mga anak natin. Nag-abang pala kami dyan guys ng tricycle, sasakyan papunta sa school. Lapit lang naman ang school nila guys, pwede lakarin. Yung anak ko, pinapasakay ko na lang ng tricycle para hindi siya mahuli sa klase. Nama ko pala ang mama ko guys maghatid ng anak ko sa school para makapunta rin siya sa school ng anak ko. Para pag uwi namin, maglakad-lakad na lang kami para exercise na rin sa kanya. Iba na ang mga estudyante ngayon, kahit malapit lang, tamad na maglakad. Naalala ko dati nung nag-aaral pa ako ng elementary, 30 minutes ang lakad namin bago makarating sa school. Tapos yung daan namin lubak-lubak pa, maputik, di tulad ngayon na sementado na. Naalala ko dati guys, bago kami makarating sa school, ang dami pa naming mga madadaanan. Merong sementeryo, may biyabasan, meron ding mga santol, puno ng santol, meron ding puno ng mga lansones. Kahit hilaw pa ang mga bunga guys, pinipitas namin kahit hindi sa amin yun. Kasi yun lang ang baon namin sa school kasi dati mahirap ako kumita ng pera. At saka di ko talaga makalimutan guys, nung grade 2 ako, nakalunok pala ako ng pera. 50 cents yata yun yung agila pa dati, yung lumang pera. Nanghingi kasi ako ng baon sa ate ko at nakakita siya sa bakuran namin habang nagwawali siya kaya binigay niya sa akin. Tuwang-tuwa naman ako kasi may pangbili na ako ng ice candy. At saka nilatikang saging kasi magkano lang din yun na dati. Nasa 25 cents lang ang ice candy dati. So ang nangyari guys, habang naglalakad ako papuntang school, nilalaro ko sa bibig ko yung pera. Hindi ko na malaya na nalunok ko na pala at sumabit iyon sa lingag-ngag ko ba dito sa tawag nito sa may liig ko. Sa lalamunan pala sumabit yung barya guys. Nung dinukot ko yung barya, nakapa ko pa siya sa ilalim. Pero hindi ko siya mahugot guys kasi madulas siya. Ang ginawa ko nun, pumunta ako sa mama ko. Nung time na yon, yung mama ko pala guys ay naging kahira siya ng kooperatiba sa lungsod namin. Malapit lang siya sa school kaya pumunta ako sa kanya. Umiyak ako guys at sinabi ko sa mama ko naman nakalunok ako ng pera. At yun, pinagalitan ako. Tinanong niya ako kung bakit daw nalunok ko yung pera. Eh di syempre wala pa akong alam nun. Kaya sinabi ko nilaro-laro ko sa dila ko. Lala ko sa health center para daw tingnan kung makuha pa ba. Pero sabi doon ng nurse na hindi daw kaya dukutin, kailangan daw operahan. Kaya yung mama ko nalungkot siya kasi wala kaming pera, kailangan ibinta ang kalabaw namin. Nung bandang hapon na guys, dumating pala ang tiyuhin ko. Dinukot niya ang lalamunan ko at nakapapa niya ang barya. Pinakain na ako ng saging hinog guys, pinakain na rin ako ng mga biscuits, pinainom na ng mga soft drinks, wala pa rin nangyayari. Buti na lang naisipan niyang pupukin ang bato ko. At yun guys, nalunok ko ang barya. Nasa tiyan ko ang barya guys ng ilang araw bago ko siya nailabas. At nung time na yun, tuwang-tuwa ang mama ko dahil hindi na mabinta ang kalabaw namin kasi hindi na ako mauoperahan. Pinagalitan na naman ako na wag daw ako maglaro ng pera at wag ko daw isubo yung barya kasi marumi yun. Hindi ko rin naman kasi alam nun, bata pa ako nun eh. Kaya mula nun guys, hindi na ako binibigyan ng pera, wala na akong baon. Kaya ang nangyari guys, para may baon ako sa school, pag may madaanan kaming puno ng bayabas at may bunga, yun ang kinukuha namin, yun ang baon namin sa school. Pati mga bunga ng santol, bunga ng lansones, o diba? Diskarte lang yun. Pero pagkapasok sa school, late na pala kasi nangunguha pa ng bayabas. At ating classes din kami ng mga kaklase ko para manguha lang kami ng suha or buongon doon sa
sa kanila. Pero nagawa lang namin yun kasi gutom kasi wala kaming baon na pera na pambili sa kantin. Pati yung kay Mito kahit manibalang pa, naku, kinukuha namin yun. Kaya yung damit namin puro mancha at saka yung labi namin puro dagta. Naku, galit na naman si mama. Ay siya nga pala guys, nandito na kami, malapit na kami sa school. Ang daldal ko talaga, no? Nabahan pala ako dito guys kasi yung nasakyan naming tricycle parang may may sira, papatay-patay, tapos paangat pa yung daan dyan. Ang dami pang sasakyan guys, kaya ayan, nag-traffic na kasi maraming estudyante ang bumababa. Kaya pala yung driver panaylingon sa likuran namin kasi siguro alam niya na yung tricycle niya may sira, papatay-patay. Kaya natakot talaga ako guys, kasama ko pa naman mama ko. Tapos nag-overtake pa siya, tapos may nakasalubong pa kami na mga sasakyan, malalaking sasakyan. Kaya yun, kinabahan talaga ako, natakot ako. Kaya ang sabi ko kay manong driver, baba na lang po kami kahit hindi pa kami doon sa babaan. Kasi natakot ako, ang laking truck pa naman ang nakasalubong namin. At ang tricycle niya kahit anong padjak niya, ayaw talaga umandar guys. At marami pang nakasunod sa amin, kaya kinakabahan talaga ako. Kaya nagmamadali akong bumaba guys, pati mama ko at saka anak ko. Buti na lang walang nangyari sa amin. Dali-dali akong nagbayad guys at umalis na kami. Pumasok na pala ang anak ko guys sa loob ng school, kaya kami ni mama dito kami sa labas kasi bawal ang mga magulang sa loob. At tumawid muna kami sa kabilang kalsada para makita ni mama kung gaano kadami ang mga estudyante. At namangha siya guys kasi ang dami ng estudyante, siksikan. Sabi ko kay mama, mamaya na tayo umuwi ma kasi hindi pa umabot ng 13 minutes ang video ko. Para-paraan lang para may content. Alas 6 na pala yan ng umaga guys, kaya dagsa ng mga estudyante, siksika na talaga sila. 6 to 12 pala ang pasok ng pang-umaga guys, ang panghapon naman 12 to 6 ng gabi. Kasi pag magsabay-sabay pasok guys, pang-umaga hanggang hapon hindi magkasya. Salitan lang kasi ng classroom guys, yung pang-umaga at saka yung panghapon. Sa tanghali din guys, sobrang traffic dito kasi papasok na rin yung panghapon. Pero iba naman yung labasan ng pang-umaga, yung exit nila doon sa baba, kaya hindi masyado magulo. O diba guys, ang dami mga estudyante ngayon. Paano kasi ang Pilipinas, pabrika ng mga bata. Oo nga guys, mahirap na mag-anak ng marami ngayon kasi ang hirap na ng buhay. Lalong mas mahal ang mga bilihin. Naku, paano na kaya yung iba na maraming mga anak? Magastos pa naman ngayon mag-aral. Wala ngang bayad dito, dami namang mga project. Maganda nga dito sa amin kasi may libreng school supplies, mababawasan ang mga bilihin mo sa mga gamit sa school. Paano yung iba na maraming anak tas wala pang pamimigay na libre? O diba, mapapamahal ka talaga at makakagastos ka talaga ng malaki. Kaya nga ako, isa lang anak ko kasi parang hindi ko kaya pagdagdagan ko pa. Kayang-kaya gumawa guys, kaso paano na lang ang gastusin, diba? Balik na naman sa uno, bibili ng diaper, bibili ng gatas, ay nako, lalong mahirap ang buhay. Kaya okay na sa akin na mayroon akong isang anak para mapag-aral ko siya at maibigay ko ang mga gusto niya, kahit pagkain, mga damit, ganun. Dahil sa panahon ngayon, ang hirap na talaga ng buhay. Nagmahalan na lahat. Panty na lang guys ang bumababa. Kaya saludo ako sa mga nanay na kayang pagtapusin ang mga anak nila sa pag-aaral. Mga nanay na iniisip ang mga kapakanan ng mga anak. Saludo ako sa mga nanay na kayang lumayo at mangibang bansa para maibigay ang mga pangangailangan ng mga anak. Sila ang mga magigiting na mga nanay. Ayan, shout out sa inyo, sa kasamaan ko sa YT na nasa ibang bansa. Dahil kinaya nyo malayo sa inyong mga anak para maibigay ang mga pangangailangan nila at mapagtapos sa pag-aaral. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Shoutout na rin sa mga responsableng mga tatay. Ginagampanan bilang haligi ng tahanan. Nagsusumika para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya at ang anak. Marami kasi ngayon ang nagpapatulfo kasi hindi nagsusustento sa mga anak. Pero mas marami pa rin mabubuting ama ang tumutugon sa mga pangangailangan ng pamilya. Shoutout sa mga mabubuting ama dyan. Saludo po ako sa inyo. At sa mga single mom na naging nanay at tatay ng mga anak nila. Hindi madali maging magulang guys. Ang dami mong responsibilidad sa iyong anak. Ang dami ko na palang sinasabi kahit saan ako napunta na ako sa usaping tulpo.
Sa mga magulang dyan na tulad ko, palakpakan natin ang ating mga sarili, guys. Kasi hindi rin madali magiging nanay, magiging taong bahay. Kala kasi ng iba na pasimple-simple lang ang mga nanay sa bahay, walang ginagawa. Ang hirap kaya maging taong bahay, guys. Lagi kang nagtatrabaho, wala namang sweldo. Oo nga, nasa bahay lang tayo pero marami tayong ginagawa, diba? Nag-aasikaso ng mga anak, naglalaban, nagluluto, namamalansya. Kahit paulit-ulit ang mga ginagawa natin, nakakapagod din. Ang mga lalaki, magtatrabaho lang yan. Oo nga, magbibigay ng sahod, pagsahuran. Ibigay nga sa asawa, pero marami rin namang bayarin. Bayad ng kuryente, magbayad ng tubig, magbayad pa ng wifi. Kung nangungupahan, dagdag bayarin pa ang bahay. Budget pa sa araw-araw na pagkain ng pamilya, kasama pa ang pamasahe ng mga estudyante. Ang mahal pa ng bigas ngayon, 3 times a day pa tayong kakain. Ay, pastilan dolor. Kailangan nating kumain, oy, para lumakas naman ang ating katawan. Sige ta, waiti-waiti. Sige ta, reels-reels. Tapos wala ta kain. Naku, mapas mo biyata. Maong kaon ta, oy. Bahalag mabuang, basta kusgan. Kasi pagkain lang ang puhunan natin para lumakas ang ating katawan. Ano ba tong voiceover ko? Kahit saan naman napunta yung mga sinasabi ko. Ang hirap kasi mag-isip, guys, ang sasabihin pag nagvo-voice over ka. Siya nga pala, guys, ang mga estudyante na yan ay nagmamadali na kasi 6:00 na ng umaga. Wala na kasing flag raising ceremony. Diretso na sila sa room at mag-umpisa na ng klase. Mahirap pag pang umaga, guys. Ang hirap gisingin ng mga bata kasi sanay sila ng bakasyon na matagal magising. Kaya minsan, nalilate na sa klase kasi matagal din nakapasok sa school at matraffic pa sa kalsada. Maganda dito sa amin, guys, kasi may mga tanod na nag-a-assist sa mga estudyante. Hirap kasi pag walang nag-a-assist, may mga sasakyan na dumadaan. Pero dito sa school ng anak ko, safe naman kasi pagdating nila agad, pagbaba sa tricycle, diretso na pasok sa school. Kasi hindi na pwede sila mamayabas ngayon at hindi na rin sila kumakain ng mga bayabas. Iba na rin ang mga hilig ng mga bata ngayon, mga fast food, mga soft drinks, mga chichirya. Kaya hindi sila pwedeng pumasok na walang pera kasi kawawa naman, magugutom sila sa school. Pero yung anak ko, may baon naman siyang biskwit at 10 piso lang ang baon niya na pera. Paglabas ng school, bibilian siya ng fishball. Kailangan talaga ngayon, guys, marunong ka mag-budget kasi ang mahal na talaga ng bilihin, pamasahe at mga baon pa ng mga bata. Ay, naku, sakit sa ulo. Pero no choice tayo kasi obligasyon natin silang papaaralin para maganda ang kanilang kinabukasan, hindi sila maghirap pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Pagkatibok ng puso mo'y maging tibok ng puso ko. Ay nako, ang hirap talaga mag-isip kung ano ang i-voice over, guys. Kaya ayan, napakanta na tuloy ako. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Love you all.